Humingi ng paumanhin ang Vice-Presidente na si Sara Duterte dahil sa ginawang pagkumbinsi umano niya sa mga miyembro ng KOJC na iboto noong nagdaang halalan si President Bongbong Marcos. Kaugnay ito sa isinasagabang search operation ngayon ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ na kung saan ay ayon sa mga otoridad doon umano tinatago ng mga miyembro ng KOJC si Pastor Apollo Kibuloy. Sa nilabas na statement ng Vice-Presidente, sinabi nitong hindi siya tutol sa pagsaserve ng warrant of arrest ng mga kapulisan basta umano ay naaayon ito sa batas. Ngunit mariin itong kinuntina ang paggamit ng dahas ng mga otoridad sa mga inosenteng miyembro ng KOJC na naging dahilan pa nga ng pagkamatay ng ilang miyembro. Inabuso na daw kasi masyado ng kapulisan ang kanilang kapangyarihan na mag-take over sa KOJC. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga demoto ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. This act are not only blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro ng deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad niyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Samantala, tila nais naman palabasin ng namumuno sa search operation ng KOJC compound na si Police Brigadier General Torre III na hindi totoo ang may mga nahihimatay o namatay sa mga miyembro ng KOJC dahil anya nakita umano niya na matapos subenyas ang nagangalang Carlo Catiil sa kapwa KOJC member nito ay may natutumba na lamang daw bigla. Sigurado din daw si Torre na nasa loob lamang ng compound si Kibuloy. Sa lawak daw kasi ng nasabing compound may isang lugar daw dito na kung saan tinatago nila ang pastor. Wala pa din umano sila sa 30% ng kanilang search operation dahil may lawak daw na 30 hectares ang KOJC compound. Lugar na ito, hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita nyo rin. Okay? Magsasama ako ng mga media na Wednesday. Sir, how positive are we na nakakit si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga naman. Nagsisignal pa si Carlo Catiil ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. Sir, yung sinasabi mo ba? Oo eh. Kita-kita naman kanina sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Catiil, sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Saan naman nakakita ng ganung klase yung mga kalokohan? may radar, sir, na ibig sabihin. Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. General, confirm na may namatay daw po sa mga miyembro. Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa Sa akin. itong radar, sir, natatay na sir, na heartbeat pa sa tao. May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Pero ano yung mga facilities sa loob na nakikita talaga natin, sir? Negative na wala. Ilan naka-percent? Ang una natin ngayon ginagawa is scan lang. Scan pa scanning natin. Pinaalam mo namin kung alin dito ang pwedeng tagtaguan niya. Kasi ito ay larong taguan sa loob ng 30 hectares sa property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kung yung mga trabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan?
idea ka? May mga report tayo, wala pa tayong informal. Ilan lang naka-percent ka natuyok ang KOJC compound, sir? Property ka ron. Ilan naka-percent to? May mga tao tayo dyan, wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1/4 ng So, ating nakongit kayo kayo, sir. 20 hectares ko dito. Ano po ang status ng search sa? Dito yun na rin, dito na search natin. Pero yung allegation nila na papunta ang search, hindi po ba? Sabi nila yun. Sir, ganito lang ako, no? Ang kunin nito today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na to. So, papaguran muna kami rin. Sinayang lang ng Marcos na ang pagbabalik ng tiwala sa kanila ng mga tao, yung inakala magpapatuloy sa ginawa ni dating President Duterte, yung sinasabing unity pero kapwa kasama halos iniipit. Ang posisyon ay panandialian lamang pero ang pagtitiwala ay pwede sanang hanggang katapusan pero ito'y kanyang sinayang. You said it right, Madam Vice President. Sa totoo lang, you're our personal choice last election at kahit po disappointed kami dahil akala namin ikaw mag-president, ibinoto namin si BBM dahil kasama mo. We are still for you, Madam. Ituloy mo lang po ang laban. The truth will always prevail. At least alam na ng taong bayan ang pinaghagawa ng PBBM administration. See you sa next presidential election, VP Sara lang for next presidential election. God bless po, Madam. May hangganan po yan. Nakabantay lang po ang taong bayan pag si Pangulong Duterte naman ang haharasin nila. Malamang doon na po kikilos ang taong bayan at papatalsik na ang bangag. Pati na din ang kanyang mga buhayang alipores. Nakakahiya na po ang mga kapulisan ngayon sa ilalim ng administrasyong ito. Laking pagsisisi ko at binoto ko yung katambal mo. Ibang usapan na yan kasi kung lumalaban sila at ayaw nilang magpasakop sa sariling gobyerno, sana nagpatayo na lang sila ng sarili ng estado maliban sa Pilipinas. The Filipino is very proud of you, Vice President Sara. Dapat maging matalino na ang taong bayan sa pagpili ng taong ilalagay sa pamamahala sa bayan. More powers to you, Vice President. God bless the Philippines and God bless Davao. As a VP, you would please be able to seek an audience with BBM to have a heart-to-heart talk regarding this matter. This oppression and harassment should stop. If possible, please set aside your personal differences for the sake of the oppressed people in KOJC.